Actually, sa 2026 budget, wala na. Kasi creation lang naman ito ni Secretary Bonoan in collaboration with the late Jose Cabral. So sa 2025, yun ang last na budget year. I believe sa 2026, wala na yung leadership fund. Hindi man illegal, kaya lang improper. Why? Because district representatives are supposed to be members of the local development councils. Pag nag-deliberate, even in the barangay development councils, pwede sila magpadala ng representatives sila para makihalo sa discussion, deliberation ng local development plan. Sa municipal city, member sila. So, dapat doon sila nag-deliberate, doon nila nilalaban kung ano yung mga projects nila sa mga districts. Para na sa ganun, pagdating sa regional development councils, all the way up, provincial, regional, nandun na yung kanilang mga needs and priorities in the respective districts. Kaya nga nadi-disrupt because hindi sila humahalo doon and nababaliwala na yung output ng mga regional development councils. Kasi pagdating sa Congress, ang sinasabi ng mga district representative, bakit pa tayo makikialam dyan? Pagdating naman sa Congress, tayo ang bida. So at that time, nag-deteriorate na nga na umabot na pati yung net. Hindi na kasama yun sa authorization base na tinatawag. Kasi apat yung bases, preparation, authorization or legislation, implementation, yung babalik sa executive for implementation, and of course, accountability. Dito na yung oversight, COA, etc. So, kaya na-disrupt yung budget cycle, yung budget process, because of this, sinanigang, so to speak. Yung po yung tinawag ni Cabral kay Tito Sen, ganyan ba yun? Yan. Kasi pagkapanalo ni Tito Sen, nag-text na nga si Lake si Cabral sa staff niya. Now, sabi ko kay Senator Soto, meron siya 500 na pang-allocable. And hindi nagsabit si Senator Soto. Pinakita niya nga sa akin kasi ako yung nag-chair ng Blue Ribbon. And of course, alam niya, active ako sa budget deliberation. Senator, bakit kailangan ng tanggalin niya? Nadi-disrupt ka. Saka hindi dapat makidip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation. Because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba? Outlawed na yan declared unconstitutional. Pero ngayon, naka-invento na naman sa halip na pork barrel, worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress Ito, executive domain pa lang, nando na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocable. And what a term, alok.